Shemika. Bible Games. Tanong 1. Kaninong pangalan ang ibig sabihin ay pagtawa? A. Ismael. B. Jacob. C. Isaac. D. Asher. Ang sagot ay C. Isaac. Ang kanyang pangalan sa Hebreo ay nangangahulugang siya ay tatawa, na tumutukoy sa dalawang pagkakataon kung saan tumawa si Abraham, at pagkatapos si Sarah, dahil sinabi sa kanila na manganganak si Sarah. Siya ay tinuli sa edad na 8 araw, habang si Abraham ay 100 taong gulang. Lumaki si Isaac, tumigil sa pagpapasuso, at nagdaos si Abraham ng isang malaking kapistahan. Tanong 2. Ano ang mote? A. Isang kalasag ng depensa. B. Isang halaman mula sa gitnang silangan. C. Isang kanal sa paligid ng kuta. D. Isang tuldok o maliit na butil. Ang sagot ay D. Isang tuldok o maliit na butil. Lucas 6:41 negatibo 42. Bakit mo pinapansin ang tuldok ng sawdust sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong sariling mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mo akong tanggalin ang tuldok sa iyong mata," gayong ikaw mismo ay hindi nakikita ang troso sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata, at pagkatapos ay makakakita ka ng malinaw upang alisin ang tuldok sa mata ng iyong kapatid. Tanong 3. Ano ang ibig sabihin ng salitang Mesyas? A. Karisma. B. Minamahal. C. Pinahiran. D. Lahat ng mga ito. Ang sagot ay C. Pinahiran. Juan 1:41 negatibo 42. Ang unang ginawa ni Andres ay hanapin ang kanyang kapatid na si Simon at sabihin sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesyas, iyon ay, ang Kristo." At dinala niya ito kay Jesus. Tiningnan siya ni Jesus at sinabi, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas na, kapag isinalin, ay Pedro." Tanong 4. Ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay kilala sa anong ibang pangalan? A. Wala sa mga nabanggit. B. Ang kapistahan ng mga tabernakulo. C. Ang kapistahan ng mga linggo. D. Ang Paskwa. Ang sagot ay D. Ang Paskwa. Lucas 22:1. Ngayon ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskwa, ay papalapit na. Tanong 5. Ano ang emeralds? A. Mga esmeralda o mahalagang bato. B. Almoranas, mga bukol. C. Mga Egyptian scarab. D. Mga insekto na parang balang. Ang sagot ay B. Almoranas, mga bukol. Deuteronomio 28:27. Ang Panginoon ay paparusahan ka ng mga sugat ng Egypt, at ng mga bukol, mga sugat na nagnanaknak, at mga pangangati, na hindi mo magagamot. Tanong 6. Ano ang isang publikano? A. Isang maniningil ng buwis. B. Isang Romanong komandante. C. Isang opisyal ng templong Hudyo. D. Isang lasing na magulo.
Ang sagot ay A. Isang maniningil ng buwis. Lucas 5:27 Pagkatapos nito, lumabas si Jesus at nakita ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa kanyang buwisang kubol. "Sumunod ka sa akin," sabi ni Jesus, at tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Pagkatapos, nagdaos si Levi ng isang malaking piging para kay Jesus sa kanyang bahay, at isang malaking pulutong ng mga maniningil ng buwis, at iba pa ang kumakain kasama nila. Tanong 7. Ano ang tinik ng kamatayan? A. Isang sinungaling na dila. B. Kasalanan. C. Ang libingan. D. Ang espada. Ang sagot ay B. Kasalanan. 1 Korinto 15:56. Ang tinik ng kamatayan ay kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang batas. Tanong 8. Ang salitang ginamit sa King James Bible upang ilarawan ang mga bagay na inilaan sa Diyos at sa makatuwid ay hindi maaaring ibigay sa mga magulang ay A. Pinabanal. B. Talita. C. Anathema. D. Korban. Ang sagot ay D. Korban. Marcos 7:11. Ngunit sinasabi niyo na kung ang sinuman ay magdeklara na ang maaaring ginamit upang tulungan ang kanilang ama o ina ay korban, iyon ay inilaan sa Diyos. Tanong 9. Ano ang Rabshakeh? A. Pamagat ng ranggo sa hukbo ng Assyria. B. Ang pamagat ng isang tagapagbuhos ng alak ng Babylonia. C. Isang oasis wadi sa desyertong Sinai. D. Isang bayan na kabilang sa tribo ng Dan. Ang sagot ay A. Pamagat ng ranggo sa hukbo ng Assyria. Isaias 36:2. Pagkatapos, ang hari ng Assyria ay nagsugo ng kanyang commander ng hukbo mula sa Lachish patungo kay Haring Hezekiah sa Jerusalem. Nang huminto ang commander sa aqueduct ng Upper Pool, sa daan patungo sa Launderer's Field. Tanong 1-0. Anong salita ang ginamit na metaphorical para sa isang hari, isang imperyo, at ang mga matuwid? A. Ubasan. B. Kaharian. C. Ginto. D. Cedro. Ang sagot ay D. Cedro. 2 Hari 14:9. Ngunit si Jehosh, hari ng Israel, ay sumagot kay Amazias, hari ng Juda, isang dawag sa Lebanon ay nagsugo ng mensahe sa isang sedro sa Lebanon, ibigay mo ang iyong anak na babae sa aking anak bilang asawa. Pagkatapos, dumaan ang isang mabangis na hayop sa Lebanon at inapakan ang dawag. Tanong 11. Ano ang ossifrage? A. Reptilia. B. Ibon. C. Mammal. D. Isda. Ang sagot ay B. Ibon. Levitico 11:13. Ito ang mga ibon na ituturing niyong marumi at hindi kakainin dahil sila ay marumi, ang agila, ang buitre, ang itim na buitre. Tanong 12. Ang iyong kaharian ay nahati at ibinigay sa mga Medo at mga Persyano. Ang interpretasyong ito ni Daniel ay nagmula sa anong misteryosong salita? A. Tekel.
B. Paris. C. Min. D. War. Ang sagot ay B. Paris. Daniel 5 oras 28 minuto. Peres, ang iyong kaharian ay nahati at ibinigay sa mga Medo at mga Persyano. Tanong 13. Ano ang spikenard? A. Isang mabangong langis, pabango. B. Isang inumin. C. Isang pangkabit na pin. D. Isang matinik na puno sa Egypt. Ang sagot ay A. Isang mabangong langis, pabango. Marcos 14:3. Habang siya ay nasa Betanya, nakahilig sa mesa sa bahay ni Simon na ketongin, isang babae ang dumating na may dalang alabastrong garapon ng napakamahal na pabango, gawa sa purong nard. Binasag niya ang garapon at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Tanong 14 na. Sino o ano ang baalim? A. Mga handog na inumin. B. Pera ng mga Hebreo. C. Mga huwad na Diyos. D. Mga anak ni Bel. Ang sagot ay C. Mga huwad na Diyos. Hukom 2 oras 11 minuto negatibo 12. Pagkatapos, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Tinalikuran nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na naglabas sa kanila mula sa Egypt. Sila ay sumunod at sumamba sa iba't ibang Diyos ng mga taong nakapaligid sa kanila. Pinalubhan nila ang galit ng Panginoon. Tanong 15. Sino ang Antikristo? A. Isang darating na dakilang pandaigdigang diktador. B. Siya na nagtatanggi na si Jesus ay nagkatawang tao. C. Parehong totoo ang mga ito. D. Wala sa mga ito ang totoo. Ang sagot ay B. Siya na nagtatanggi na si Jesus ay nagkatawang tao. 2 Juan 7. Sinasabi ko ito dahil maraming mga manlilinlang na hindi kumikilala kay Jesucristo na nagkatawang tao ang lumabas sa mundo. Ang sinumang ganitong tao ay ang manlilinlang at ang Antikristo. Tanong 16 na. Ang Asur ay hindi makapagliligtas sa amin, hindi kami sasakay sa mga kabayo, hindi rin namin sasabihin pa sa gawa ng aming mga kamay, kayo'y aming mga Diyos, Osis 14:3. Sino o ano ang Asur? A. Asherah, Astarte. B. Ang tribo ni Aser. C. Isang Diyos ng Kanaan. D. Assyria, Diyos ng Assyria. Ang sagot ay D. Assyria, Diyos ng Assyria. Osias 14:3. Ang Assyria ay hindi makapagliligtas sa amin, hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin sasabihin, amin mga Diyos, sa ginawa ng aming sariling mga kamay, sapagkat sa inyo ang mga ulila ay nakakahanap ng habag. At ang bayan ng Diyos ay nagsabi, Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, magbahagi, at mag-like sa video na ito. Maging isang pagpapala sa iba. Bawat like at pag-share ay tumutulong sa atin na ikalat ang Ebanghelyo. Mangyaring mag-iwan din ng komento sa ibaba. Pagkatapos, bisitahin ang aming channel page. Mayroon kaming higit pang mga video upang pagpalain kayo.
mga Bibliang quiz at laro, mga pelikula, mga dokumentaryo, mga himala at mga patotoo, isang araw-araw na plano ng pagbasa sa Biblia, mga dasal, mga aral, mga video para sa mga Kristiyanong bata, musika, at marami pang iba. Pagpalain ka ng Diyos.